Sa loob lamang ng halos isang buwan ay 4 na beses nang umalis ng ating mahal na inang bayan, itong si VP Sara Duterte, para sa kanyang sinasabing personal trip sa labas ng ating bansa. Una rito ang paglabas niya papuntang Netherlands, Kuala Lumpur, Malaysia, Qatar, at ngayong kasalukuyan ay nasa Australia siya para sa sinasabing rally para kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang nakakalungkat lang sa kanyang paglabas sa ating bansa sigurado akong pondo ng kaban ng bayan ang kanyang ginagastos at hindi ito ang kanyang sinasabing personal na salapi. Grabe, ano? At wala itong kinalaman sa kanyang opisina, sa Office of the Vice President, kundi lamang para tulungan ang kanyang ama na nandun ngayon sa The Hague. Sa hirap ng buhay ngayon, sa halos walang humpay, nagpagtaas ng sinasabing presyo ng ating mga pagkain, serbisyong publiko, at nakaambang pagtaas na naman ng krudo gasolina sa sinasabing mataas na tungkuli dito sa ating mahal na inang bayan, ang pagiging pangalawang pangulo ng ating bansa. Ano ba ang gagawin ni Sara Duterte sa ganitong sitwasyon na alam naman niya na talagang marami ng kababayan natin na naghihirap sa buhay, pero siya ay talagang ayahin lang at hindi inintindi ang kanyang trabaho sa kanyang opisina. At ang mga sinasabing DDS fanatic talaga patuloy ang kanilang suporta sa kanilang minamahal na Vice Presidente. Dapat talaga mamulat na ang ating kaisipan na sa darating halalan sa 2028 huwag nating iboto ito para maging sinasabing susunod na Pangulo ng ating mahal na ng bayan. Ngayon pa lang talaga sa pagiging Pangulo, walang pakialam, lalo na sa maralitang Pinoy, itong si Sara Duterte, ang kanya lamang iniisip ay pakapanan ng kanyang sariling interes at ang kanyang pamilya at hindi man lamang naglilingkod para sa sinasabing ikalawang Pangulo ng ating bansa. Nandun siya na labas-pasok sa ating bayan na alam naman natin na hindi niya ginagamit ang kanyang sariling salapi kundi ang pondo ng ating mahal na kababayan na talagang nagpapagal na magtatrabaho para sa kanyang sinasabing magkaroon siya ng pondo na kanyang gagasusin na gagaling sa buwis ng ating mamamayang Pilipino, lalo na si Juan Pasang Cruz. Talagang ganito na lamang ba ang kanyang gagawin? Talagang ipinakikita niya na wala siyang kwentang isang sinasabi nila ng kanyang mga kapanalig na sinasabing magiging Pangulo sa susunod na eleksyon na darating sa 2028. Talagang matuto na tayo na talagang huwag natin siyang iboto sa darating na panguluhan, lalong-lalo na sa mga nananalig sa kanya hanggat ngayon talaga walang nananalig sa kanya hanggat sumusuporta sa kanyang kandidatura sa darating na halalan na wala namang ginagawa na ikabubuti ng ating mahal na inang bayan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiro na magmamatyag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.